Ha? Tulak naman. Pinata kami lagaw. Gawa nila. Isa lang eh. Tamo. Uy, kuha na lang ah. Ito wala ka na. Hilo-hilo na ko. Ah, tayo kung damo na. Magandang araw mga kabukid. So ngayong araw mga kabukid, gagawa pala kami ng incubator. Ito pala ay egg incubator. At saka manual po siya ito mga kabukid. So ang ginagawa namin ngayon, inasimbol namin yung frame, railings, saka yung lagayan ng egg tray. So kasama ko ngayon si Balot. Ito yung magaling sa carpenter. Ayan, tingnan nyo mga kabukid, ang ganda ng gawa niya. So yung ginagawa namin na yan mga kabukid, yan yung railings, dyan yung papatong yung egg tray, yung pinaka-drawer niya, dyan yung papatong. Bali, 3 layer po ito mga kabukid yung ginagawa namin. Ayan. So dapat talaga marunong talaga yung gagawa dito dahil pag susikip talaga yung drawer dito mga kabukid. Pangatsiri pala ito mga kabukid at saka panggawa ng balot. So ako ngayon yung helper dito, ako yung tutulong sa gumagawa. Ayan. So ang laman po nito mga kabukid, nasa 250 eggs po ang laman nito. Bali 3 layer po. So talagang makutingting pag gumagawa nito mga kabukid. Pero may matutunan kayo dito mga kabukid kung paano gumawa ng egg incubator housing. Housing pa lang to kasi yung aparatos nito hindi pa namin ikabit. Pagkatapos pa nito saka na ikabit. So i-separate lang na video yun para iba naman yun. Papakita ko lang dito kung paano mag-assemble ng incubator. So, yan yung karpintero ko. Tinuturo ko lang sa kanya yung mga dapat gawin. Siya na bahala. Kasi marunong yan, magaling yan sa karpintero ko. Karpintero talaga yan, mga kabukid. Ako yung tumutulong dyan para mas mabilis. 3 layer na po ito mga kabukid yung ginagawa namin. Marami na po ito. So kung kailangan pa ng isa pa, gagawa na lang kami ulit. Kasi unang pa lang ito mga kabukid gawa para magpapapisa kami ng itik. Gawin naming balot. Papisa muna kami, so ilang pa yan, ilang buwan pa yan bago magka-produkto ng itlog. Yan mga kabukid, hirap na hirap si si balot sa one kasi finishing kasi ito. Makutingting, maliliit yung kailangan marunong talaga yung nagawa. Nilagyan pa namin ng pandikit para hindi igalaw. Makapal pala itong gamit namin mga bukid, plywood. Kailangan makapal talaga kasi yung init sa labas hindi makareflect sa sa loob, hindi makaapekto sa itlog. Dapat yung init lang na galing sa thermostat natin at sa ilaw, yun yung papainit sa itlog sa loob dahil pag mahaluan ng init ng araw yun masisira. Kaya dapat makapal talaga yung ilagay nating plywood. Mahirap din gumawa nito mga bukid dahil yung mga railings na yan ng drawer, walang pako yan. Talagang siro-siro yung gawa na yan para hindi matanggal.
Ayan. Hirap na hirap si Master Carpenter. Overhead kasi. Ang ginagamit pala na pako dyan mga kabukid, ginamitan namin ng pako yan at saka yung pandikit sa kahoy. Ginamitan din namin ng pako yan na maliliit talaga. Yung talabitos tawag yan. Itong part na to mga kabukid, ito yung takip niya sa likod. Kinakabit namin sa likod to na part. Bali, cabinet type pala to na ano mga kabukid na incubator. Kasi may drawer siya. Mas maganda kasi ganito mga kabukid kung talagang maramihan yung ano mo, yung load. Kasi pag lagyan mo siya ng automatic, pag nagka-problema, ano mga kabukid, malaking problema dahil masuspend yung ano, yung pag-incubate mo, ito-troubleshoot ka pa. Kasi may mechanism kasi yung automatic. Kaya mas maganda yung drawer type. Dahil mano-mano mo na lang halukayin yung itlog. Unless nung sa automatic, wala kang hassle. Kaso lang, ano yun, risky masyado. Paano kung i-incubate ka, kalagitnaan ng incubate mo, masisira yung ano mo, yung mechanism. Mahirap na yun. Kung mas maganda ganito, dahil pag bunot mo sa drawer, nagtarim mo lang yung itlog, ayos na. Sinagawa na naman agad. So yan na. Natakpan na ni Master ang ano, ang bandang likod ng part ng cabinet. Bali 3/4 pala to ng mga kabukid, makapal to. 3/4 tsaka 1/2. Yung pinaka-frame ng cabinet, 3/4 yan. Yung sa likod, yun yung 1/2. Kasi yun yung importante. Yan. Yan na yung pinaka-railings niya, yung tatlo na yan. Bali sa baba, yung may open, yung walang railings kasi dyan yung ilalagay yung mga aparato ng ano, ng incubator, yung kanyang mga ilaw, tapos fan, tapos kung kailangan na humidity, kulang na humidity, maglalagay ka ng ano, catch basin para sa tubig. Pero maliit lang siya, hindi naman yan kalaki. Para pang lifetime ng humidity. Kailangan kasi yun sa incubator, dapat balance yung temperature versus humidity para maganda yung pisa. Kasi pag kulang naman sa humidity, yun dumidikit sa sa kanyang shell. Nahihirapan yung sisiyaw lumabas pag dumidikit sa shell. Kulang sa humidity. So ayan na mga kabukid, pinipinish na ni Master yung edge ng cabinet para makinis. Nililihan niya bawat kanto ng cabinet para naman maganda yung gawa natin. Marami pa tayong dapat gawin dito. Pipinturahan pa to natin pagkatapos. So, lagyan pa natin ang
panglagay sa kanto ng ano na to para hindi masira. Hindi lang natin. Yan, pinapakinis ni master. Dito kasi sa gamit ito. Kaya kung gusto nyo papagawa ng ganito mga kabukid, hindi naman, basta malapit lang kayo. Depende sa load kung ilang piraso yung gusto nyo ilagay na itlog. Yan, napalinis na ni master. Yan. Saka yung ano nito mga kabukid, yung ilaw, optional kayo dito kasi mayroon na nabibili na ano na heater na hindi siya umiilaw, yung parang bulb lang din siya pero mayroon din ano yung bulb na incandescent. So para sa akin mas maganda yung incandescent dahil malalaman mo kung napupundi na siya. Ayan, yung ilalim na to, dito yung part ng ano aparatos niya. Ayan, aparatos niya yan dyan. Tapos yan sa taas, isa, dalawa, tapos tatlong drawer. Ayan. Mag-same ng ano yan, same ang agwat ng drawer. Dapat pareho ang agwat. Tapos yung gilid to gilid nito, ayan o, may awang yan. May awang yan sa gilid. Saka may awang din yan doon sa likod. Hindi yan siya talagang dikit sa frame kasi doon dadaan yung temperature, ang ano yung hangin na may init. Yung init na binubuga ng blower papasok yan doon sa taas. May daanan siya. Kasi kapag sinagad mo siya sa gilid, mahirapan yung init akit sa taas. Kaya dapat may spacing siya. Ayan o, sa gilid o. Ayan. Magkabilaan po yan. Apat na ano po yan. Apat na gilid yan. Pati yung sa harap, may spacing. Ito yung kinakating ni master. Ito yung nilagay natin sa harap. Takip ito sa kanyang mga aparato. Temporary lang to dahil kung nagka-problema yung aparato natin, kapalitan na tayo, mabilis lang natin bubuksan. Pwede rin siya lagyan ng bisagra, kaso hindi ko na pinalagyan kasi mas maganda pa ganito kasi sirado siya, hindi sisingaw. Pag bisagra kasi may posibilidad pa na may awang siya ng konti, so magkaroon ng singaw. Itong part na itong mga kabukid kinikinis ni master yung ito natin na plywood para walang singaw pag lumapat yan sa gilid kasi tapos maraming himulmol yan yung cause ng singaw kaya dapat malinis yung edge ng ng plywood para lapat na lapat siya pag dikit natin sa frame ng cabinet. Kaya dapat lilihain. Yan yung sa handle ng drawer natin mga kabukid. Yung nilagay sa handle. Kasama na sa pag-open. Tapos kasama na sa pag-sirado. Wala ka ng ibang bubuksan. Bali tatlong drawer yan. Yan. Ilagay niya muna ng temporary yan. Tatlo. Para talaga. Mapit yung tatlong drawer. Yung sa pinakataas. Yung sa pinakataas pala mga kabukid, yung tray na yan, yung miswire na ilagay dyan.
sagad yan yung dito sa harapan, sagad yan sa pinaka-handle niya. Kasi last part na siya eh. Yung dalawa na yan sa baba, yun yung may open na 2 inches. Paikot. Yung sa pinakataas, yung open niya, yung sa gilid-gilid lang at saka yung sa likuran. Pero yung sa harapan na yan, sagad yan yung miss wire na yan. Kaya mas maraming load yung sa taas. Kasi pang last na yan. Bali, kahit sagad din yung net niya, yung miss wire niya na pinapatungan na itlog, maaabot pa rin ng init dahil may open siya na dalawa sa baba. So ayan yung pangalawa na drawer. Yan. Handle pa lang yung nilalagay mga kabukid. Yung handle cover ng drawer. Yan. So, sukatan na naman yan ni Master para ilagay dyan. Yan yung sa pangalawa mga kabukid na drawer. Ano pakalapan niyo? Mata. Turun na. Paano to mo? Paano to? Paano to? Palot ko download. Kita mo sa mga kumelot lang ko guro. Ano ko na sa balay kay tig guro pa ano. Kano ka? Wala lot. Amo na galing bigyan ko nang kay pangulipid ko lang. Try ko man maluwi sa migo mo. Dapat maluluwi ka man. Dapat buhay ko na mo. Palot!
Abre, Mike. Abre ka di mo ta. Apo tayo. Wow. One. Hindi, nakaikapit sa galit, Mike. Oy. Two. Minat yung bayan. 300. Linggo na lang. So, tapos na siya mga kabukid, yung sa gilid nito, itong sa may gilid na side niya, may nilagay kami na glass para makita mo kung napisa na yung itlog. Tsaka ito yung sa humidity niya, yung bilog na yun, mamonitor mo yung humidity niya kung tama.